Mga kwento ni Felmo. Dahil sa hikaos ng buhay, napilitan akong umextra-extra ng trabaho sa isang purinarya. Sa murang edad ko, tandang-tanda ko pang nasa edad 10 taong gulang pa lamang ako nung sumasama-sama ako sa kapitbahay naming imbalsamador na si Mang Tawi. Natuwa naman sa akin ang kapitbahay kong yon dahil sa nakitaan niya umano ako ng kasipagan. Ako kasi ang inuutos-utusan niya kung may ipapabili siya o kaya naman ay maglinis ng punerarya matapos ayusan ng bangkay. Sumasama rin ako kay Mang Tawi kapag maghahatid na siya ng bangkay sa bahay ng kaanak nito. Tuwang-tuwa din naman ako sa ginagawa kong yon. Dahil bukod sa nakakakain ako ng masasarap tuwing kumakain kami sa karinderya ni Mang Tawi, ay binibigyan niya pa ako ng pera bilang kabayaran sa mga ginagawa kong pagtulong sa kanya. Noon ngang nag-edad ako ng 15 anyos, doon ko naranasan ng isang bagay na hindi ko inakalang mangyari sa akin. Nangyari ito nang minsang naghatid kami ng bangkay sa isang liblib na baryo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Ako nga pala si Arnel ng Leyte, at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, nangyari ito may katagalan ng panahon. Isang araw, lumapit sa akin si Mang Tawi. Nagwika siyang samahan ko daw siya dahil may pupuntahan siyang lugar at kailangan niya ng alalay. Baka sakali kasi umanong maaberya ang sasakyan niya o may mangyaring hindi inaasahan. At least may kasama siya at mauutusan kung sakali man. Isang lugar naman po tayo pupunta, Mang Tawi. Kailangan ko po kasi ng eksaktong sabihin kay nanay para hindi ako mapagalitan nun kung sakali mang alanganing oras na tayo makabalik. Binanggit niya sa akin ang baryong pupuntahan. Sandali lamang daw kami doon dahil may ihahatid lamang kaming bangkay. Pagkatapos ay uuwi na din kami kaagad nun. Huwag kang mag-alala. Saglit na saglit lang tayo doon. Sige po. Sandali lang at magpapaalam lamang ako para hindi niya ako hanapin. Pinuntahan ko si nanay sa kusina. Nagpaalam. Gaya nga ng inaasahan, marami itong mga itinanong. Sinabi ko kay nanay na may ihahatid lamang kaming bangkay, na huwag siya mag-alala dahil uuwi din naman kami kaagad nun. Pumayag si nanay pero pinaalalahanan niya akong mag-iingat sa pupuntahan at huwag humiwalay kay Mang Tawi. Dahil baka mamaya may masasamang tao ang makakasalamuhan namin sa pupuntahan. Pagkatapos nun ay bumalik na ako sa labas ng bahay kung saan naghihintay naman ang manong. Dali-dali na kaming umalis na makalapit ako sa kanya. Ilang minuto pa, lulan na kami ng sasakyang minamaneho ng kapitbahay ko para nga ihatid yung bangkay sa bahay ng namatayan. Maliban sa akin ay may kasama din kaming isa pang imbalsamador para hindi kami mahirapang magbuhat ng kabaong kapag ilalabas na ng sasakyan noon. Habang nakatanaw ako sa labas ng bintana ng sasakyan, napansin kong halos wala ng kabayan ng kalsadang dinadaanan namin. Mang Tawi, mukhang liblib na po ito ah. Baling kong tanong sa matanda. Tumango siya at sinabi niyang liblib nga ito. Sandali pa siyang tumingin sa akin bago ibinalik ang tingin sa kalsada. Biniro naman ako ng katrabaho niyang si Mang Pilimon. Bakit Arnel? Huwag mong sabihin sa aming nakaramdam ka ng takot. Bah, di pa nga natin narating yung bahay ng paghahatiran eh. Huwag ka na kaagad. Naku po, matatakot eh. Sa dami-dami na naming napuntang lugar ni Mang Tawi, mas liblib pa po dito. Ni minsan, hindi ako nakaramdam ng takot.
Natawa lang naman ang matanda at hindi na ako muling biniro pa. Kaya naman hindi na ako umimikpat, muling itinuon na lamang ang pansin sa dinadaanan. Makalipas nga ang mahigit 3 oras ay narating na namin ang bahay na paglalagakan ng bangkay. Pagbaba ko ng sasakyan, sandali kong sinipat ang paligid ng bahay nun. Sa hindi mawaring dahilan, nakaramdam ako ng hindi maganda. Habang pinagmamasdan ng katabing bahay ng pinaghatiran namin ng bangkay. Para bang may kakaiba sa bahay na yon. Yun bang sa unang tingin mo pa lang, alam mong may hindi magandang nangyayari sa loob. Basta, nakakatakot pagmasdan ng bahay kahit na sabihin nating may kalawakan ng bakuran. Maya-maya pa ay may lumapit na sa amin na lalaki at may binulong kay Mang Tawi nun. Pagkatapos nun, saglit na tumingin si Mang Tawi sa akin. Arnel, sumunod ka lang sa akin at huwag kang hihiwalay ah. Bakit naman po Mang Tawi? Basta, wag na maraming tanong pa. Sundin mo na lang yung sinasabi ko para makauwi rin tayo kaagad. Pero bago yun, may isa pa tayong gagawin. Ano naman po yun? Mamaya ko na sasabihin sa'yo kung ano. Sa ngayon, tulungan mo muna kaming ilabas yung kabaong sa sasakyan para may pasok na natin sa bahay. Kami na ni Boss Tawi yung maglalabas ng kabaong. Ikaw na dyan sa mabulaklak at sa iba pa, Arnel. Sabat ni Mang Pilipon. Ipinaglalabas ko na nga mga bulaklak at iba pang kagamitang kasama sa babayaran ng kaanak ng namayapa. Matapos kong mailabas yon at mailatag na ng maayos, isinama ako ni Mang Tawi sa katabing bahay. Nagtataka man, hindi na lamang ako nagtanong pat sa halipay, tahimik na lamang akong nakasunod sa kanya. Pagpasok na namin sa loob ng bahay, ay may nakita akong bangkay na nakatihiya sa malawak na higaan. Kailan pa namatay yung taong to? Tanong ni Mang Tawi sa lalaking bumulong sa kanya kanina. Tawagin na lamang natin yung lalaking itong Bartolome. Sa palagay ko naman kasi ay naglalaro lamang sa edad 30 mahigit si Kuya Bart nun. Tahimik at halatang balisa si Kuya Bart habang kinakausap ni Mang Tawi. Kaninang madaling araw, pumunta na lang dito sa bahay na sugatan at naghihingalo na. Hanggang sa hindi na nga nakayanan pa at binawian ng buhay. Seryosong tugon ni Kuya Bart nun. Tiningnan ko nang may pagtataka si Kuya Bart. Tapos ay muling tumingin sa matandang kapitbahay namin. Dahil ang pagkakaalam ko ay pumunta lamang kami roon para maghatid ng bangkay. Bukod dun, wala na kaming iba pang gagawin kundi ang umuwi na. Nagulat naman ako nang tapikin ni Mang Tawi ang balikat ko. Tapos ay humingi siya ng paumanhin at sinabihan akong mukhang hindi pa umano kami makakabalik agad sa baryo dahil may gagawin pa kami ron at tila matatagalan pa. Sa palagay niyo po, anong oras kaya tayo makakauwi niyan, Mang Tawi? Maiari talaga ako kay nanay eh. Depende. Siguro kung matapos natin kagad ang gagawin natin makakauwi din naman tayo. Doble raw ang gagawin naming trabaho kung dadalhin pang bangkay tapos ihatid naman pabalik nun. Mas mainam na yung doon na naming gagawin ng trabaho dahil tamang-tama namang may dala kaming kagamitan sa pangimbalsa mo. Dahil nga sa pagpapasyang yun ni Mang Tawi, wala na nga kaming nagawa pa ni Mang Pilimon. May punto naman si Mang Tawi noon. May kalayuan ng baryong yun kaya't samantalahin na namin ang pagkakataon. Dahil kung uuwi pa kami ay magdodoble lamang ang gagawin namin. Naghintay muna kami ng ilang oras bago ginalaw ang bangkay. Ayon na rin sa nakagawian. Habang hinihintay ko ang oras ng pag-iimbalsa mo ng bangkay, nagmasid-masid na muna ako sa paligid ng bahay. Maya-maya pa, narinig ko namang nagtanong si Mang Pilimon kay Kuya Bart kung ano ang ikinamatay ng matanda. Bakit maraming sugat sa katawan na para bang kinamitan ng matutulis na bagay nun?
Biglang nanahimik ang lalaki at napansin kong para siyang nataranta matapos tanungin yun ni Mang Pilimon. Bakit hindi po kayo makasagot? Nagka-problema ba bago namatay yung matandang yan? Tanong ni Mang Pilimon kay Kuya Bart. May nakasagupa at napaslang na aswang yung matanda. At yun ang dahilan ng ikinasawi niya. Siguro hindi niya nakayanan yung mga sugat na natamo kaya pagdating niya sa bahay, wala. Binawian kagad ng buhay. Sagot ng lalaki noon. Ramdam kong hindi nagsasabi ng totoo si Kuya Bart. Base pa lamang sa reaksyong nakikita ko sa kanya. Parang taliwas na taliwas sa mga sinasabi niya. Sumingit na ako sa usapan nila. Tinanong ko ang lalaki kung kaano-ano niyang matandang namatay noon. Tatay siya ng asawa ko. Sagot niya. Tinanong ko siya kung nasa ng asawa niya at kung may mga anak na ba sila. At para mag-isa lamang sa bahay kung saan kami naroroon. Maya-maya lamang umano, pupunta na umano ang kaanak ng asawa niya. At yun ang makakasama niya sa pag-aasikaso ng yumaong biyenan niya. Ang asawa at ang mga anak niya naman ay nasa bahay ng mga magulang niya noon. Doon muna sila hanggat di pa naayos ang lahat. Sa ngayon kasi marami pa akong gagawin at dapat klaruhin eh. Anya. Hindi ba alam ng asawa mo na namatay yung tatay niya? Tanong ko. Mahabang kwento. Sagot niya. Marami pa sana akong gustong itanong pero pinigilan na ako ni Mang Tawi. Masyadong maumanong marami akong tanong doon. Pasado 2:00 ng hapon. Sinabihan ako ni Mang Pilimon na tulungan ko na raw siyang ihanda na ang mga kagamitan at ayusin na. Nang sa ganoon, pag dumating na yung oras na kinailangan na naming galawin ang bangkay, wala na magiging problema. Kinuha ko na nga mga kagamitan sa sasakyan at tinulungan ng mag-ayos si Mang Pilimon. Habang nag-aayos kami, sa hindi sinasadya ay nasagi ko ang kamay ng bangkay noon. Sandali akong natigilan ng maramdaman kong hindi pa malamig ang bangkay ng matanda. At noong tingnan ko ang nakahimlay na katawan nito, para lang itong natutulog. Saglit akong natigilan sa ginagawa at napatitig sa bangkay noon. Sa totoo lang, kadalasan kapag namatay ng isang tao, pinakamatagal na ang 5 oras na mainit ang katawan nito. 3 oras pa lang malamig na eh. Pero sa pagkakataong yon, ibang-iba ang bangkay ng matanda sa mga bangkay na nahawakan ko. Doon na yung mga samot-saring mga katanungan na namutawi sa isipan ko noon. Kagaya na lamang na napaka-imposibleng may nakasagupang aswang ang matanda gayong kung titingnan mo, sobrang tanda na eh. Hindi na nga yata makatakbo ng ilang minutong matandang yun dahil maliban nga sa katandaan eh, parang butot balat na. Ewan ko ba kung bakit hindi ako kumbinsido sa lahat ng mga sinasabi ng lalaki. Pakiramdam ko talaga, may itinatago siyang lihim nun. Nagulat ako nang tapikin ni Mang Pilimon ang balikat ko at sinabihan akong kumilos na umano ako at huwag tutunganga pa. Ano bang ginagawa mo at nakatulala ka dyan? Wala po. Ano pa ho ba ang gagawin ko? Tanong ko dito. Naging abala na nga ako sa ginagawa. At noong dumating na ang kaanak na babaeng sinasabi ni Kuya Bert, nakita kong nag-usap muna sila sandali sa labas ng bahay. Kapansin-pansin na parang natatakot ang dalaga. Mukhang nag-aalangan itong pumasok noon. Sige na, lapitan mo na siya para naman makapagpaalam ka na. May inahong utos ni Kuya Bart sa dalaga. Saglit na nagpunas ng luha ang babae bago pumasok sa loob ng bahay at marang nilapitan ng bangkay. Nang makalapit na ito ay bumulahaw na ito ng iyak habang hinahawakan ng kamay ng yumao.
Wala pa mang 1 minuto na umiyak ang dalaga. Bigla kong nakitang nakabukas ang bibig ng bangkay. Kitang-kita ko, Sir Seth. Dahan-dahang may lumabas mula sa bibig nun. Kulay itim yon. Kasing laki lang ng buto ng kalamansi. Sa tingin ko pa nga, parang kasing tigas yun ng bato eh. Ang mas ikinamangha ko sa lahat ay wala man lamang bahid ng kahit na ano ang butong nakita ko. Mas kilaway wala. Mabilis na kinuha ng dalaga ang bagay na lumabas sa bibig ng matanda. Pagkatapos ay nagmadaling ibinalot yun sa kulay itim na tela at isiniksik sa bulsa niya. Nakita kong sandaling gumalaw ang katawan ng bangkay. Dumilat yon. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim na parabang. Yun pa lamang ito tuluyang nalagutan ng hininga. Mabilis akong napaatras at nanlaki ang mga mata ko dahil sa pagkabigla nun. Maging si Mang Tawi at si Mang Pilimon. Napansin kong napaatras din. Sige na, pwede niyo nang umpisan yung pag-iimbalsa mo. Baling sa amin ng dalaga. Tumayo na siya at pinunasan ng mga mata. Nag-aalangan pa akong lapitan ng bangkay dahil sa takot na nararamdaman. Pero sa kagustuhan kong kumita at makauwi na, sumunod na lamang ako sa utos ni Mang Tawi. Habang papalapit nga ako sa bangkay, ramdam na ramdam ko ang pangangatog ng kamay ko. Nang mahawakan ko na ito para iayos sa pagkakahiga. Grabe yun na yung lamig ng katawan niya, Sir Seth. Hindi na siya mainit katulad ng kanina lang. Yung para bang matagal nang ibinabad sa yelo. Matapos kong iayos ang bangkay ay sinimulan na nilang alisin ang dugo para mapalitan na yun ng formalin. Kailangan bago sumapit yung dilim. Tapos na tayo sa ginagawa para makalabas na tayo dito, sabi ni Mang Tawi. Habang abala sila sa pag-imbalsa mo, saglit akong pumunta sa palikuran para umihi. Habang umihi, panaka-naka akong nakakarinig ng may hinang taluskusan sa hindi kalayuan. Saglit pa akong nagpalinga-linga at inaaninag sa paligid kung ano yung naririnig kong may hinang tunog na yon. Nung wala naman akong nakita, nagmadali na akong tapusin ang ginagawa. Akmang babalik na sana ako sa loob ng bahay. Pero gayon na lamang ang gulat ko nang makitang may malaking aso ang dumaan sa likuran. Sobrang bilis nun. Halos buntot na lamang na kulay itim ang nasilayan ko bago sumuot sa talahiban ng asong yon. Nag-iwan pa ito ng napakabahong amoy. Animoy na bubulok na patay. Langya talaga yung hayop na yun, oh. Sobrang baho naman nun. Pagpasok ay tinanong pa ako ni Mang Tawi kung saan daw ako galing at bakit mabaho ako. Kung nadudumi ka, magsabi ka lang ah. Baka mamaya dyan ka pa nagpasabog ng sama ng loob sa salawal mo, sigundang sabi ni Mang Pilimon. Doon po ako galing sa likuran. Nahihiya ako kaya lumabas muna ako ng bahay. Mukhang hindi tayo makakauwi ngayong gabi ah. Tingnan mo nga to. Nahihirapan tayong ayusin tong katawan nito eh. Ani ni Mang Tawi noon. Nang ibig niyang sabihin ay nahihirapan daw silang ipadaan sa ugat ng yumao ang mga formalin dahil sa marami umanong nakabarang namumuong dugo sa ugat niya. Kailangang dahan-dahanin munang alisin yon. Dahil kung hindi ay mamamaho lang rin kaagad ang bangkay kung pipiliting lagyan ng formalin at hindi aabot ng 1 linggo. Ano pa nga bang gagawin natin? Alangan namang iwanan na lamang natin sa ganitong sitwasyon ng bangkay. Sabit pa ni Mang Pilimon. Arnel, kung sakaling lalabas ka man ulit, magpaalam ka sa amin na para alam namin. Mahirap na, baka mamaya
May hindi mangyaring maganda sa'yo dyan sa labas eh. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ko sa kanya. Naupo na ako malapit sa bintana. Umabot na lamang ng dilim noon. Hindi pa kami tapos. Doon ay nakarinig ako ng malakas na kaluskusan sa labas ng bahay. Sinabayan pa ng mahihinang paghuni ng para bang tunog ng isang ibon. Ay, narito na yung aswang na nakasagupa ni tatay. Wika ni Kuya Bart. Nagmura si Kuya Bart at sinabihan ng dalagang bantayan umanong maigi ang bangkay ng binan niya at huwag na huwag iiwanan. Huwag din hayaang may ibang tao ang makapasok sa loob ng bahay, maliban lamang sa aming mga embalsamador. Tumango ang dalaga. Nagwikang wag daw mag-alala si Kuya Bert. Siya naman ang bahala sa lolo niyang imao. Mag-iingat ka, Kuya Bart. Patayin mo yung aswang na pumatay kay Lolo Osting. Nang tingnan ko ang bagay na inabot ng dalaga, nakita kong yun ang telang ipinangbalot niya kanina doon sa bagay na lumabas sa bibig ng bangkay. Pagkaabot ni Kuya Bart, nagmadali na yung lumabas ng bahay, bitbit ang matalas na itak. Saglit namang itinigil na muna ni Mang Tawi at Mang Pilimon ang ginagawang pag-iimbalsamo. Maya-maya pa, narinig na namin ang kaguluhan sa labas ng bahay. Nagmadali na akong sumilip sa bintana. Halos lukuban na ako ng hilakbot nang makarinig ulit ako ng huni ng wakwak. Grabe ang takot na nararamdaman ko noon. Nagkakaroon na ng tensyon yung mga tao sa labas ng bahay. Natataranta na yung mga ito. May nakikita pa akong may kanya-kanyang bitbit na mga matutulis na bagay. Walang hiya. Kung mamalas-malasin nga naman magkasunurang bahay pang may ibinuburol na bangkay. Ano bang klaseng baryo meron tayo? Isinumpa. Rinig ko sabi ng isa pang taong nasa labas ng bahay noon. Nagaya si Mang Pilimon na lumuwas muna kami para alamin kung anong nangyari. Sumunod naman si Mang Tawi kaya sumunod na rin ako noon. Bart, anong nangyari? Tanong ni Mang Tawi. Nandyan yung aswang. Alamatan ng mga to na patay na yung binan ko. Gustong kunin yung bangkay. Sagot niya. Sinabihan niya kaming bumalik sa loob ng bahay at sila na ng mga kapitbahay niya ang bahala sa nilalang. Tutulong kami sa inyo, wika ni Mang Tawi noon. Tumutol si Bart at sinabing bumalik na lamang kami sa loob ng bahay. Sila na umano na mga kapitbahay niya ang bahala sa problemang kinakaharap. Matapos ngang mag-usap ang dalawa, nagmadali na kaming bumalik sa loob ng bahay at napagpasyang tapusin na ang ginagawang pag-imbalsamo. Maya-maya, rinig na naming nagkakagulo sa likuran. Malakas ng sigawan ng mga tao na para bang may hinahabol sila. Kasunod noon ay mga kalabugan. Takot na takot ako ng mga sandaling yon. Pilit kong pinapatatag ang sarili. Iniisip ko na lamang nakasama ko naman sila Mang Tawi at alam kong hindi nila ako pababayaan anuman ang mangyari. Natigil lamang ang isipin yon na makita ko si Mang Pilimon na nagmadaling maglakad papunta sa kusina. Sumunod na rin ako sa kanya. Pagkarating niya sa kusina ay sumilip siya mula sa siwang ng kawayang dingding at inalam kung ano ang nangyari sa likuran ng bahay. Naghanap na rin ako ng siwang at naglakas ng loob na sumili para makita ko rin kung ano ang nangyari sa likuran ng bahay noon. Kitang-kita ng dalawang mata ko, Sir Seth. Merong kaharap si Kuya Bert at yung iba pang mga kalalakihan. Maliwanag na ang buwan ng mga gabing yon. Nasisinagan ng liwanag ng buwan ang wangis ng nilalang. Mga naglalakihang hayop na nakikipagbuno at nakikipagtagisan sa kanila.
Nagsisipagtayuan ang may kahabaang balahibo ng mga ito. Aakalain mong mga malalaking baboy ramo. Nagbabaga ang mga mata. Mahaba ang mga pangil nun. Habang walang humpay ang pag-angil at panay at pagdamba sa mga taong pilit na nakikipagsagupa. Patuloy na iwinawas-iwas ng mga kalalakihan ang hawak-hawak nilang itak. Nang sa ganon ay hindi sila malapitan ng mga ito. Yung iba, parang may hinahabol papasok sa talahiban. Tahimik na sumunod na lamang ako kay Mang Pilimon pabalik sa sala. Pagkabalik, sinabihan ako ni Mang Tawi na maupo at sila na ang bahalang tumapos sa ginagawang pag-iimbalsamo. Wala umano akong gagawin kundi ang maupo na lamang, ikalma ang sarili. Ilang sandali ang nakalipas. Nakahinga na ako ng maluwag at medyo gumaan ang pakiramdam ko. Pagbalik ni Kuya Bart, doon pa lamang nito ipinaliwanag ang lahat. Humingi ito ng tawad dahil sa mga nangyari. Ayon kay Kuya Bart, hindi talaga isang ordinaryong tao ang bangkay na iniimbalsa mo ng mga kasamahan ko noon. Isa umano yung aswang. Pero ganun pa man, kahit na isang aswang ang binanya, hindi umano ito namiminsala ng mga tao noon. Ito pa umano ang pumapatay sa mga kapwa nitong aswang na nambibiktima ng mga inosenteng tao. Mabuting aswang ang binanya at simulat sa pool ay hindi ito nananakit o nambibiktima ng tao noon. Isa rin sa dahilan kung bakit bigla ang pinagbakasyon niya muna ang pamilya niya sa bahay ng mga magulang niya. Yun ay dahil sa malakas ang kutob nilang babalik ang pamilya ng aswang na napatay ng binan niya at hindi papayag ang mga ito na hindi makaganti. Malas lamang ng mga yon. Maraming tao ang natulungan nung nabubuhay pa si tatay. Kaya ngayon, maraming tao yung nakahandang tumulong at magbantay sa bangkay niya hanggang sa mailibing na siya. Dagdag pa nito, ilang linggo na ring may namiminsalang aswang sa kanilang baryo. At ang pinupuntirya ng mga ito ay ang mga kaawa-awang buntis nun, sanggol at mga may sakit na tao. Kaya naman nakiusap ang kanilang mga kababaryo sa binan niya na kung pwede, tugisin na nito ang mga yon. Yun nga ang ginawa ng binan niya. Napatay umano nito ang padre de pamilya. Mabuti na lang din at nakarating pa sa bahay niya ang binan niya bago pinawian ng buhay. Dahil kung nagkataong hindi, malamang sa mga oras na ito, pinagpipiesta na ng mga aswang ang bangkay ng kanyang ama. Alam ba ng mga taong natulungan ng binan mo na aswang siya? Tanong ni Mang Tawi. Hindi. Ang alam nila manunugis na aswang ang binan ko. Kami lang ng asawa ko at mga kaanak ng asawa ko'y nakakaalam tungkol sa katauhan niya. Hindi naman kasi mapaghalatang aswang si tatay eh. Kumakain yun ng kahit na ano. Maski asin at bawang kinakain niya. Kaya hindi ka talaga magdududa na aswang siya. Grabe ah. Kaya kaibang aswang. Ngayon lang ako nakarinig na may ganong klaseng aswang pala. Dagdag pa nito. Umatras na umano ang mga nilalang kanina. Malabong bumalik na ang mga ito. Lalo na't nakita ng mga nilalang na yon na nagtutulungan ng mga taga-baryo. Maya-maya pa, nagsipasukan na sa loob ng bahay ang mga kalalakihan. May mga bahid ng dugo ang damit at kamay. Maging ang mga bitbit na mga itong matatalas na itak. May mga dugo din. Dumiretso sila sa kusina at naglinis ng katawan. Pagkatapos ay bumalik na sila sa sala. Dali-daling naganda ng kape ang dalaga at isa-isang binigyan ng mga kalalakihan nun. Habang nagkakape, pinag-uusapan na nga nilang tungkol sa nangyaring pakikipagsagupaan doon sa mga nilalang. Tawang-tawa pa umano mga ito. Para bang hindi man lamang sila natakot sa mga wangis nung nakalaban. Sa isip-isip ko, marahil ay ganun na yata siguro sila.
Sanay na makakita ng aswang kahit hindi man lamang sila natakot sa mga itsura ng mga yon. Sumunod na araw, parang walang nangyari. Bumalik sa normal ang lahat. Umuwi na rin kami at gaya ng inasahan. Pinagalitan ako ni nanay. Mabuti na lang talaga at pinuntahan ako sa bahay ni Mang Tawi at siyang nagpaliwanag kung bakit hindi kami nakauwi kagad. Ganun pa man, hindi binanggit ni Mang Tawi sa aking ina ang tungkol sa aswang na naimbal sa Manilang dalawa ni Mang Pilimon. Kumbaga, ipinalabas lang na may isa pang patay doon at nahirapang maimbalsa mo. At dahil gabi na nga natapos ay hindi na kami pinauwi pa. Naniwala naman si nanay sa paliwanag ni Mang Tawi. Nagpasalamat si nanay gawa ng malaki-laki ang kinita namin noon. Isa lamang yun sa mga karanasan ko, Sir Seth. Magmula noong sumasama-sama ako kay Mang Tawi para maghatid ng bangkay, hanggang mamasukan ako sa isang punerarya.